Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Karen Llaneta. Nandito po tayo ngayon sa aking vlog, Karen.Llaneta channel. At please subscribe po sa baba kung gusto niyo pong maabangan po yung iba kong mga channel. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung paano magbukas ng COL Financial account. Ang COL Financial Company po ay isang stockbroker sa Pilipinas. Recommended po siya ng lahat ng sangay po ng or programa po ng mga ng stock marketing kasi po meron silang libreng seminar. So kung mag-apply po kayo or gusto niyo pong malaman kung paano po or ano po ba yung stock market, meron po silang libreng seminar na ginaganap din po sa Co-Financial Office. Diyan po ay sa may Securities and Exchange po dyan sa may Ortigas. So kung gusto niyo pong dumaan po, pwede po kayong pumunta doon at pwede kayong magpa-book. So for further details po, i-check na lang inyo sa link po sa baba mamaya. Okay po, sa pag-apply po sa stock market or pagbukas po natin ng Call Financial account. Unang-una po, kung alam na po ninyo kung ano yung stock market at naka-attend na kayo ng seminar, manood din po kayo ng Pesos and Cents. Kasi po mas maganda po na alam po natin yung pinupunta o pinapasok nating bagay. So sa Pesos and Cents po, mas maliliwanagan yung utak ninyo na mas maganda, mas maaga pong mag-invest, mas malaki po yung chance natin na maging maayos po yung future natin o mapaghandaan natin yung retirement natin. So dito po sa aking vlog, pagbubukas po ng call account po ay isa po ay magbasa, mag-aral, magbasa, mag-aral. Manood po kayo sa YouTube, mag-check po kayo sa ibang mga channel na meron pong kinalaman po sa pagbubuo, sa bibigyan ng impormasyon sa inyo sa stock marketing. So ang susunod po ninyong pwedeng tingnan ay yung Call Financial playlist. Meron din po akong playlist dyan dito sa aking channel. So check nyo na lang po later on. Pwede din po kayong mag-check dito sa Colayco Stock Market Playlist. So syempre si Mr. Colayco po isa sa matatag na stock marketers sa Pilipinas. So panoorin nyo rin po siya dahil po mas Tagalog, mas maintindihan po natin. So yun po, pag dalawang pong uri yung pagbubukas po ng COL Financial account, kasi ito po muna i-discuss ko sa abroad. Pag nasa abroad po kayo, ang ipapras or ang ihahanda po nating requirements ay TIN number or tax identification number. Naiwan nyo sa Pilipinas, dala nyo ba rito or nakakalimutan nyo, meron po akong link sa baba kung paano po or ano po yung paraan para po ma-trace natin yung ating tax identification number. Pangalawa po ay 3 hanggang 4 na valid ID. Yan po dapat ay government employee, government ID at saka po yung ID niyo kung kayo po ay OFW, ID niyo dito sa ibang bansa. Pangatlo po, dapat meron kayong active email address. Yan po, ang active, ibig sabihin gumagana, ginagamit ninyo, lagi nyong binubuksan, hindi yung isang beses lang. At saka, para po maging mas maliwanag po yung mga transaksyon ninyo. Lahat po kasi ng transaksyon na katulad yan kung dahil OFW kayo, hindi naman kayo makakauwi kagad sa Pilipinas. So, doon na po na kayo makikipag-communicate through email. So, yun po, email address, doon po natin na yun po ang kailangan na meron po tayo email address at kailangan pong ayusin natin yung pagkakasulat natin sa email address natin para po malinaw. Pang-apat po ay fill upan na po natin ang ating financial form. Nandyan din po sa link ko sa baba kung paano or ang call financial form po ilalagay ko rin po dyan sa baba. Requirements po yun para sa OFW. Ngayon kung kayo naman po ay maghahanda na para iproseso yung dokumento, ang gagawin lang po ninyo, i-scan nyo po lahat ng mga documents ninyo. Kung meron po kayong documents dyan sa abroad, isama nyo na po yun. Lahat ng posibleng pwede nyo kahit ilang piraso po para po maaprubahan po kasi isi-send nyo po yun sa ating call financial officer na designated po doon sa Pilipinas. Ngayon, i-email nyo po dun sa link sa baba, ilalagay ko na lang po yung link sa baba kung kanino i-email. Wala po akong kinalaman sa kanya, hindi ko rin po siya, nire-recommend ko lang po kasi sa kanya rin po kami nag-open na account. So, yun, pagkatapos po, meron na pong bagong
mandatory na po na pag nakapagpasa na po kayo ng mga requirements at natawagan na po kayo ng inyong call agent po or COL agent po, kailangan po kayong magpakita. O paano yan? Nasa ibang bansa kayo, hindi naman kayo pwedeng umuwi kagad dahil lang dun sa COL. Ang in-offer po ng call financial is mag-Skype na lang. So through Skype, pwede po kayong mag-Skype, i-email lang po kayo dun sa email niyo kung kailan kayo pwedeng magpapabook lang po kayo or doon kung ano po yung available time ninyo na pwede kayo matawagan or makapag-Skype conference po. Kasi for security reasons po, kailangan po nila yun. So yan po ay pinatapad na ng Securities and Exchange. Pero kailangan nyo rin po habang kayo ay mag-Skype conference, maglabas po kayo ng mga ID ninyo. Yung ID po or yung mga kopya po na in-scan po ninyo, yung original po, pakita na lang po natin lahat. Be sure lang po na ina-assured lang nila na kayo talaga yung nag-apply ng account po. So, yan, may address din po sa baba kung saan po ninyo ipapadala yung inyong scan copy at tapos na po yun lahat. So, ipapadala nyo po through meron mga courier po kung ano po yung inyong padadalan, LBC ba, DHL, kahit na ano po, send, kayo pong bahala. So, yun, makapag-communicate na lang kayo, mag-apply na lang kayo, paano po isa-send yun. So, yun, susunod po na ang ating gagawin sa mga OFW. Once po na na-aprobahan na po yung inyong call account, bibigyan, sa through email lang talaga po kayo i-communicate. Ari ko na nga yung binti ko. So, through email lang po kayo i-communicate. Ngayon, kapag na-approve na po lahat ng mga application forms ninyo at okay na po lahat, later on, bibigyan after ilang weeks lang din po or less than a month, bibigyan na po kayo ng call account number. So, tsaka yung temporary password po ninyo. So, dun po, kayo na pong bahala. Once na nakuha nyo yun, open kayo ng account sa COL Financial. Maglalagin lang po kayo dun. Kasama po nung password na binigay sa inyo. At change password na lang po tayo para mas secure po tayo. Okay po. Ngayon po, susunod ba nangyayari susunod po doon kapag nakapag-online na po kayo, is pupundohan na po ninyo. Pero, syempre, takot na po tayo dahil ngayon pa lang natin, first time pa lang po natin siya ma-experience. So, kung kayo po ay naghihintay pa lamang sa account number ninyo or temporary number ninyo, habang pinoproseso po yung application form, pwede po kayo mag-open ng 7-day trial po ng Call Financial po. Makikita nyo lang po yun sa platform ng Call Financial. Pag open nyo po ng callfinancial.com, sa baba lang po nun, sa may gilid, sa bottom right lang po, makikita nyo po yung 7-day trial para po ma-experience ninyo kung paano yung nasa loob po ng platform nila. So, after nyo mag-fund, is ready to buy and sell. Basta, yung susunod na po natin ngayon is para naman po sa mga walk-in o yung mga nasa Pilipinas na kung gusto nyo pong bumisita, okay po, ito po yung second kung gusto nyo pong bumisita sa loob sa Call Financial o COL Financial Citizen Online, pwede ko yung pumunta sa makikay ng MRT, Babaking Ortiga, sa likod po ng Times Square ba yun? Ayun, sa likod po nun, doon nyo po sa bandang likod kanan pala, yun, kanan or kaliwa, hindi ko na maalala. Yun po, nandun po yung Securities and Exchange. So, ang address po nila doon ay 24th floor, East Tower, Philippines Stock Exchange Center. So, since medyo nag-aan pa kayo, pwede kayong magtanong-tanong lang doon sa mga guard o kaya sa information. Any inquiry po or kung ano po yung mga kailangan ninyo sa pagpoproseso naman po, pag naihanda nyo na po lahat ng inyong dokumento, is identification card lang or ID number, passport, or any valid ID na atin sa Pilipinas, pwede rin po kayong mag-open ng, pwede rin po kayong check po sa link po sa baba kung ano po yung mga valid ID sa Pilipinas. Pag na-verify na po yun ang call account, within that day din po makakakuha na kayo ng call ng account. Mag-prepare lang po kayo ng 5,000, which is yun po yung basic or initial funding po natin para po sa ating call financial account po.
So, yun. Pag ganun din po, pag naibigay na po lahat sa inyo, kung may wifi na po kayo or meron kayong data package, pwede na kayo mag-online at mag-login and change password po after po dun sa temporary account niyo. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig at panonood. Please subscribe at click nyo po yung link ko sa baba sa mga kailangan po nating para po sa lahat ng mga information at aking vlog po. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Bye!